meron lang po ako mga gustong sabihin sa inyo. Pinanood ko po kasi yung hearing kanina eh. Sinubaybayan po natin yung hearing kanina katulad po ng libo-libo o siguro nga milyong-milyong mga Pilipinong nakatutok sa kanilang mga gadgets, sa kanilang mga telebisyon, sa kanilang mga radyo kanina. Okay. Unang-una, ilagay po natin sa konteksto. Hindi naman talaga mag-iimbestiga yung Senado. Wala naman silang balak mag-imbestiga dito po sa madugong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan base po sa mismong bilang ng Philippine National Police ay hindi bababa sa 6,252. I think 52 yung butal. Ang napatay dahil lahat daw yon nanlaban. Okay. Yung palang punto na yon, point of contention na po agad yon. Dahil sino bang maniniwala na lahat yun nanlaban? At kanina, mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte yung umamin. Sinabi niya, palabanin nyo. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa syudad ko. So ano po yung unang-unang prinsipyo o karapatan na nasa gasaan doon? Unang-una, hindi po dapat ginagawa yun ng isang matinong opisyal ng gobyerno na mag-utos ng ganong klaseng bagay sa mga kapulisan. Pangalawa, hindi masyado natutukan kanina pero alam niyo naman po na meron pong inamin ng ilang mga testigo sa Quadcom patungkol po dito sa drug list. At syempre, tsaka reward system. Kanina, magaling mag-dribble tsaka magaling mag-change topic itong si Duterte. Kaya nung tinanong siya tungkol dun sa pag-amin ni dating PCSO General Manager Royina Garma, dinribble-dribble niya. Hindi naman niya sinagot directly kung totoo. 'Di ba? Parang ang dami pa niyang sinabi. At hindi naman talaga nasagot ng diretsyo kung totoo bang nagkita sila noong May 2016 kung saan sinabi niya kay Garma, kailangan ko ng isang pulis na miyembro ng iglesia para magtayo o duplicate o replicate itong Davao model sa buong Pilipinas. Na-dribble niya yung mga senador doon sa bagay na yun. Bakit ako mamili ng Iglesia ni Cristo? Yung mga aglipay, pati isali ko na lang. Yung Mormons. Why would I zero in sa Iglesia ni Cristo? For what reason? Okay. Puntahan natin yung punto ng mga na-miss o siguro inilibing na ilang mga senador kanina. Pag-usapan natin for instance yung issue ng fundamental rights or fundamental freedoms, individual rights, at yung Bill of Rights. Simula pa lang kung pinanood nyo po yung hearing kanina, ang nagpunto nito ay si Senador Francis Tolentino na tumatakbo muli sa pagkasenador at alam natin, dati sanggang dikit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ngayon tumatakbo sa ilalim ng senatorial ticket ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi naman ito yung kauna-unahang pagkakataon na kanyang iginiit yung pagrespeto sa karapatan ng mga resource persons. Ginawa na rin po niya yan dito kay Apollo Quiboloy noong nakaraang pagdinig. Tapos, paulit-ulit yung kanyang pagpapaalala sa kanyang mga kapwa-senador sa kahalagahan ng proseso, ng pagrespeto ng karapatan ng resource persons at kung para saan ba yung ginagawang inquiry, which is in aid of legislation. Okay? In aid of legislation. Kaso, sana po, singilin natin itong si Senator Tolentino when it comes to consistency. Kasi tama naman yung sinasabi niya, no? Legally. Pero parang meron selective application yung kanyang iginigiit. Dahil hindi yata natin nadidinig yung ganitong katinding paggiit dun sa mga nakaraang hearing kung saan yung mga kaalyado niya, si Bato, nanghaharas ng mga resource persons, naninigaw, nambabastos, nanduduro. Isa rin gumagawa nun si Jinggoy Estrada. But more than that, kung talagang naniniwala ang isang senador doon po sa importansya ng fundamental freedoms and individual rights, doon sa mga nakasaad sa ating Bill of Rights, sa ating konstitusyon, bakit hindi rin niya gamitin yung same passion, same commitment doon po sa issue ng drug war kung saan libo-libo po napatay at hindi nabigyan ng pagkakataon na ipagtanggol yung kanilang sarili sa korte?
Hindi naman po natin dinideny na baka marami doon sa mga napatay o pinatay talagang sangkot sa illegal na droga. Okay lang yon kung talagang matinding mga salot sa lipunan. Dapat lang mawala. Pero meron tayong proseso for a reason kasi ayaw nating magkamali. Paano kung napatay mo, wala palang kinalaman? Kaya nga merong kasabihan, one death too many. Sipin nyo may napatay kang isang inosenteng tao dahil tinatakan mo na ito addict o tulak ng illegal na droga. May babalik nyo ba yung buhay nun? At hindi po yan isang beses nangyari, 2 beses, 3 beses. Maraming pagkakataon. Hindi lang po si Kian De Los Santos yung nabiktima niyan. Napanood nyo ba yung kanina, yung kay Kian De Los Santos? Diba tumistigo ron? Nag-appear po yung kanyang tiyuhin, si Randy De Los Santos. Diba, hindi raw siya natanggal siya sa trabaho dahil pinalabas ng PNP na noon ay pinamumunuan ni Bato de la Rosa na siya raw sangkot sa illegal na o kilalang siga-siga dun sa lugar nila, pati yung tatay ni Kian De Los Santos. Dahil po dyan, binalot ng takot ang aming pamilya. Namamarkahan sa publiko at sa national TV na kami po ay identified bilang taga-benta ng droga. Noong panahon yun, nakakatakot na ho eh. Baka kami na ho isunod. Tapos, humirit si Bato kahit hindi pa oras ng interpellation. Ang alam ko noon, nabanggit ko during one of my interviews, na yung sabi nung pulis, nakaloka na ngayon nakakulong, sir, yung tatay ni Kian mismo, sir, tingnan mo yung mukha. Nauubos na yung ngipin, nauubos na yung gums sa kagagamit ng droga. User yung tatay. Sabi sa akin ng police operative ng Caloocan. So, senior ko lang rin sa media. Saka nakakita ng ganun, PNP chief, i-determine mo kung addict yung isang tao at sasabihin mo publicly dahil sabi ng polis mo, tingnan mo yung bibig, tingnan mo yung ngipin, tingnan mo yung mukha, mukhang addict. Kawawa pala yung mga pangit dito kay Bato de la Rosa. Kung nagkataon pangit yung mukha ng isang tao, pwede maparatangan na addict. At masira ang reputasyon. Nakita nyo kung gaano kababaw yung mga senador natin sa ganitong pag-iisip. Balik tayo sa issue ng human rights. Kung si Senator Tolentino talaga matindi yung kanyang pag-iit sa karapatan ng mga resource persons, sana ganun din yung kanyang pagbusisi doon sa drug war. Kasi may mga karapatan din po yung mga yon. Okay? Tsaka ito nga hindi lumalabas kanina eh. Daw to, baka na-miss ko lang, no? Tao lang naman tayo, nagkakamali rin. Ang dami kasi mga claims doon na binabanggit ni dating Pangulong Duterte, ng kanyang mga kaalyado, si Bato, si Bongo, si Robin Hood Padilla, na kailangan ni fact check. Mukhang nagkulang yata sa fact checking yung ilang mga senador, pati na rin yung mga resource persons. Yung resource persons, maintindihan natin, hindi sila lahat makahirit dahil kontrolado ng mga kaalyado ni Duterte yung pagdinig kanina. And honestly, very disappointing po yung handling ni Senator Coco Pimentel. Sa kanyang opening statement, mukhang nagkaroon ng konting bahagi na may pangil yung kanyang opening statement. Pero dun sa kanyang handling, again, I would agree with the observation of Senator Trillanes, sumobra yata sa deference o baka nasobrahan sa intimidation. Inamin naman yan na simula pa lang, magiging mahirap yung trabaho ng pagpe-preside sa ganong hearing. Pero trabaho niyo po yan senador kayo at nabigay sa inyong ganyang responsibilidad. I think he failed miserably doon sa kanyang ginawang pagpe-preside kanina sa pagdinig na yan. Malaki yung pagkukulang. Okay? I don't know, baka sa susunod na hearing, kung mag-appear man muli yan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung merong konting improvement doon sa handling ni Senator Coco Pimentel. Pero kung pagbabasihan po natin yung kanyang pag-preside kanina sa pagdinig, hindi maganda. Lalo naging one-sided yung hearing. Imagine nyo, yung presidente, kahit dati pang presidente yan, he was banging his fist on the table repeatedly. Mura ng mura. Siguro, nung panahon na siya yung presidente, maintindihan pa natin saan katutak yung mga sip-sip at mga takot sa mga senador natin. Pero ngayon, hindi na siya presidente.
Ano ba namang na panindigan niya yung institusyon ng Senado? Di pa ba kayo nagsasawa na pinagmumura tayo ng 6 na taon? Hanggang ngayon, kayo, okay pa rin sa inyo na nagmumura yung Pangulo doon sa mismong institusyon ng Senado? Kayo mismo yung nagsasabi lagi na we have to respect the institution of the Senate. Paulit-ulit na pagbanggit ng ilang mga senador dyan. August Chamber. Nasa na yung ganung pagtingin sa Senado kung pinapabayaan nyo yung isang resource person na magmura. Tapos sasabihin ng iba, exception yan kasi dating Pangulo yan eh. More so na dapat nire-respeto niya yung institusyon ng Senado. What can you expect? Yung presidente nga siya, sangkatutak yung pagmumura eh. Kahit yung presidential seal nasa likod niya. Talagang grabing kabastusan. Ngayon, ewan ko kung iba mga tao rito, mga nanonood, okay pa rin sa kanila na ganun yung nakikita nila. Diba? Minsan kasi, kanina talagang ito yung totoong nangyari kanina. Ang panalo sa hearing na yan, si President Duterte. Whether you like it or not, he controlled the narrative from the get-go. Aided and abetted by these senators that we're talking about. Hindi maganda yung handling ni Senator Coco Pimentel. Nandun din ilang mga fence-sitters na mga senador na hindi mo alam kung saan hinuhugot yung mga tanong. Ang lilinaw na mga dapat itanong pero hindi nila tinatanong. Senator Risa Ontiveros, tama yung description sa kanya, outgunned, outnumbered. Grabe yung mansplaining kanina sa kanya ni President Duterte. Napapansin nyo ba yon? Saka nakakita na halos sigawan yung senador ng resource person kahit pa dating presidente yan. Salamat, SP Pro Tempore. Bakit sila Salamat, Mr. makamatay? Chair. No. Hindi yan ang tanong ko. Talagang napaka hindi magandang impression po ng mga statements kanina. Kaya I appreciate the candor of Yusek Kuy at pati kanina ni General Danao. Look, ma'am, about it. may I Salamat tayo, interrupt Mr. Chair. you? I'm done, Mr. Chair. for now. Kindly. Go ahead, sir. Itong mga to, ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal. Imagine mo kung si Duterte yung senador at yung resource person ginagawa sa kanya yun. Baka kinontempt na yun. Kanina walang ganun eh. Kasi masyadong differential. O baka naman sumobra sa kasipsipan yung ilang mga senador. O isa pang bahagi kanina, no? Hindi niyo ba napansin? Kanina kasi medyo maganda rin yung optics na si Senator Leila de Lima bumalik sa Senado. Cleared of all drug charges hurled and filed against her by the Duterte administration. At yung main accuser niya, nandun. They were one seat apart. Si Rodrigo Duterte. Kung talaga interest of justice yung pag-uusapan dito, korte na po yung nagsabi. Exonerated siya. Diba? Walang kwenta yung mga ebidensyang inihain sa kanya ng gobyerno, kaya siya napawalang sala dun sa 3 drug cases na isinampas sa kanya ng Duterte administration. At sino ba yung numero 1 nanira sa kanyang reputasyon, sa kanyang pangkababae? Hindi ba yung lalaki kanina? Si Rodrigo Duterte. Pero may ilang bahagi ng pagdinig kanina na parang nasasakdal pa si Senator Leila de Lima. Parang siya pa yung napapag-initan. Siya pa yung nababara-bara. Ilang mga senador dito, you guys should really have to check your priorities. Alam natin yung issue ng political expediency. Siguro makatakot kayo ngayon, o mga sip-sip kayo ngayon. Pero darating yung panahon na lahat naman tayo haharap sa Panginoon. I don't know kung anong mukha ihaharap nyo sa Panginoon. Siguro, meron kayong mukhang hinaharap dun sa inyong mga kapamilya dahil kinalyo na yung mga mukha ninyo. Dahil sa pagkampi sa mali. Pero ultimately, kung humarap kayo sa may likha, baka doon kayo mapahiya. Well, ang dami ko pang gusto sabihin, no? Kasi napakahaba ng hearing kanina. Pero yun talaga yung honest impressions ko dyan kanina.
Ang dami. Marami mga missed opportunities na kalusot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga tanong na dapat tinatanong. Kasi yung mga binabanggit niya kanina, yun naman yung madalas siyang banggitin nung siya yung presidente. Alam niyo, pag inisip niyo, yung kaninang pagdinig yung pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado, parang nag-extension ng kanyang pamorningan. Yung mga late night press conferences. Yung late night with Rodrigo Duterte. Parang naging ano yun Rodrigo Duterte show, yung sa Senado kanina. So pag inisip nyo, meron ba napura dito yung mga senador? Siguro kahit pa paano meron. Nagkaroon ng pagkakataon yung mga biktima, yung mga kaanak ng mga biktima, na mailahad yung kanilang mga kwento in the presence of President Rodrigo Duterte. Pero generally, alam nyo kung sino panalo dyan? Si Duterte.